Hi everyone! Isa ito sa request ng aking followers. Ituro ko daw kung paano magluto ng matchboos. Ganito yung way ng pagluluto ko ng matchboos. Dahil dito nga sa gitnang silangan, may kanya-kanya tayo ng way ng pagluluto ng ganitong klaseng pagkain. Una nga, nagmarinate tayo ng hipon. 1 kilo yung ginamit ko dyan. Naglagay din ako ng mga spices, salt at lemon juice. Minarinate ko siya. Ilinagay ko muna sa fridge ng 30 minutes to 1 hour. Depende yun sa inyo kung nagmamadali. So 30 minutes, enough na rin naman yun. Ang importante, na marinate natin yung hipon. Habang minamarinate na nga natin yung hipon, naghanda na rin ako ng mga panglahok natin sa matchboos. Nag-init na nga tayo ng oil. Paalala lang mga mare, pag magluluto kayo ng ganitong klaseng pagkain, kailangan enough yung oil na gagamitin natin. Nang sa ganun, hindi dry yung kalalabasan ng ating matchboos. Ayan na nga, nagisa na tayo ng sibuyas. Naglagay nga pala ako dito ng cinnamon stick, cloves, curry leaves, at saka cardamom. Sa tuwing nagigisa nga pala ako, naglalagay ako palagi ng mustard paste dahil gustong gusto ko ang amoy nito. Pero hindi naman ito importante. Kung wala kayong mustard paste, walang problema. Igisa natin ng maayos ang sibuyas. Isa yan sa pinakasikreto sa pagluluto ng mga pagkaing Arabo. Kailangan gisang-gisa talaga ang sibuyas bago natin ilagay ang bawang. Bakit nga ba inuuna ko ang sibuyas? Nang sa ganon makaiwas tayo sa pagkasunog o pagkakalasa na mapait sa ating mga linuluto. Dahil ang bawang mas madali siyang matutong kumpara sa sibuyas. Pagkagisa nga natin, isunod na natin ang mga spices. Ilinagay na nga rin pala natin dyan sa screen nang sa ganon mas madali nyo lang masundan. Ang iba naman na nagluluto nito, basta ilalagay lang nila lahat ng lahok, igigisa lang nila ng basta lang, tapos sabay ilalagay ang kanin. Sa akin kasi mga mare, gusto ko sa yung maayos talaga yung pagkakaluto. Yung kumbaga step by step para mas masarap talaga yung resulta ng ating mga linuluto at mas ma-appreciate ng ating mga amo yung mga ginagawa natin. At ayan na nga, nailagay na natin lahat ng spices. Huwag masyadong mataas yung apoy dahil pwedeng masunog ang ating ginigisa. Isinunod ko na nga rin pala ang chili natin. Isa lang ang ilinagay ko dahil hindi rin sa amin po pwede ang sobrang anghang. Saka ko ngayon ilinagay yung mga capsicum. Depende sa inyo kung meron kayong mga ganyang kulay, pero kung green lang o isa lang, walang problema. Kung ano ang available sa kusina natin, po pwede na yan. Gaya ng sabi ko, may kanya-kanya tayong way o style sa pagluluto. So ito yung style ko, kaya ito ang ituturo ko para sa inyo. Igisa lang natin ng maayos kasama ang mga bell pepper at iba pa bago natin ilagay ang hipon. Naglagay nga rin pala tayo ng coriander leaves. Isa rin ito sa nakakapagpasarap sa mga pagkain nila. Ang bango kasi ng amoy nito. Halo-haloin lang natin hanggang mag-combine ang lahat. Pagpasensyahan nyo na kung medyo talaga matagal ako mag-isa dahil ganito yung style ko pagdating sa pagluluto ng mga ulam. Ginigisa ko siya ng maayos nang sa ganun lumabas talaga yung pinakalasa niya. At ayan na nga mga mare, naglagay na tayo ng 2 kamatis. Ginamit ko nga pala dyan 2 malaking kamatis. Ngayon kung maliit naman gawin nyo ng 4 o 3. Opinion ko lang talaga yun sa sarili ko at sinishare ko sa inyo, mas okay pagdating sa pagluluto yung igisa natin ng maayos. Kumbaga nasa puso natin yung ginagawa. Hindi tayo napipilitan dahil mas masarap ang kalalabasan niyan. Ayan na nga, ilagay na natin ang hipon mga mare. Halu-haluin lang natin ng dahan-dahan hanggang sa ma-absorb niya yung lasa ng ating ginisa. Pagkatapos ko nga haluin ng dahan-dahan, tinakpan ko siya ulit para mag-steam siya ng mga 1 minuto. After 1 minute nga, binuksan natin ulit at kung mapapansin nyo mga mare, o diba, mas masarap ang itsura ng maayos ang pagkakaluto. Gumamit nga pala ako ng 1 vegetable cube, ilinagay ko siya sa mainit na tubig, tinunaw ko dahil ito yung gagamitin natin pang tubig. Pagdating naman sa tubig, depende sa inyo kung gaano kadami ang lulutuin nyo, i-adjust nyo na lang ang tubig. Paano nga ba natin malalaman kung enough yung tubig natin? Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano natin malalaman.
Nag-add na nga rin pala ako dito ng salt, lemon juice, tsaka yung tomato paste. Huwag masyadong maraming tomato paste dahil po pwedeng maging malagkit ang inyong matchboss. Bago nga natin ilagay ang bigas, tikman muna natin kung okay na yung lasa. Dahil okay na yung lasa, ilagay na natin yung bigas. Bago ko nga pala ilinagay yung bigas na yan, ibinabad na natin ng 30 minutes bago pa man ako mag-start ng pagluluto. Dito ko ngayon ipapakita sa inyo kung paano ko na-estimate ang tubig sa ginagamit ko dito sa bigas. Kung gaano kadami, na tubig ang ginagamit ko sa pagluluto ng matchboss. Kung mapapansin nyo mga mare, sinusukat ko, 'di ba? Mapapansin nyo yung liquid dapat ganyan lang yung taas, hindi masyadong lubog yung bigas at kailangan tama lang talaga. At pag nakita nyo na-absorb na ng bigas yung tubig, yung apoy nga pala nito medyo mataas nang sa ganon mas madaling ma-absorb yung tubig o liquid nitong bigas. Then pagkatapos nyan, ilipat nyo sa mas mababang apoy. Doon nyo na antayin mag-steam ng 30 to 40 minutes. Ba't kailangan natin ilagay sa mas mababang apoy nang sa ganon maiwasan ang pagkakatutong dun sa pinakailalim? Okay lang yung tutong na po pwedeng makain, wag lang yung mapait. Ito nga palang ilinagay ko, hindi naman to importante. Pero kung meron kayo, po pwede nyong gamitin. Dahil yun namang panglagay na yon, pamproteksyon lang yon sa init nang sa ganon hindi siya lumabas at mas mapadali ang pagluluto ng matchboss. Gumawa nga rin pala tayo ng onion tomato salad. Isa ito sa mga partner talaga ng matchboss. Kadalasang nakikita kong ipinapartner nila pagdating sa ganitong klaseng pagkain. Andyan na nga pala yung ingredients kaya madali nyo lang masundan. Ayan na nga, luto na ang ating matchboss mga mare. Pero syempre hindi ko pa yan ihain dahil may ginagawa pa ako dyan bago ko ihain sa kanila. Hindi naman ito importante. Depende na sa inyo kung gusto nyo gawin or ayaw nyo gawin. Nasa inyo yon. Pero sa akin, palagi ko kasi itong ginagawa. Nagpabaga na nga ako ng charcoal, ilinagay ko na sa aluminum foil. Kailangan ganyan para hindi madumihan ang ating kanin. So ilinagay ko sa ibabaw at linagyan ko siya ng onion oil. Saka ko ngayon tatakpan para yung amoy ma-absorb ng kanin. Mga ilang minuto lang tapos pupwede na natin siyang iserve. Ayan na nga, luto ng ating matchboss at pupwede na tayong kumain. Sana magustuhan nyo ang way ng aking pagluluto at ang ating recipe. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber na nanonood palagi ng aking videos. Keep safe always everyone. Have a nice day and God bless us.